Isang maganda at mapagpalang umaga po at araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Unang araw sa buwan ng September. Simula na po ng Ber Months. Kaya, siyempre, pag Ber Month, ano pong naalala natin? Pasko. Nagpaparamdam na po si Jose Marichan sa kanyang mga Christmas songs. Kaya ngayon pa lang ho, in advance, binabati ko na po kayo ng Merry Christmas. Malapit na po at ilang buwan na lang ating inihintay bago dumating ang Kapaskuhan. Pero bago po yon, may concert pa po si Father ng September 23. Magbe-birthday pa po sa September 19, ang aking pong 54th birthday. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga deboto po ng mahal na puso ng ating Panginoong Jesus, sapagkat ngayon po ay first Friday of the month and first day of September. At pagbati din po sa mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. Sana po, hindi po kayo nagsasawa. Ganon din po ang aming pagbati sa aming mga minamahal na benefactors. Maraming salamat po sa mga tulong niyong binibigay sa amin. Huwag po kayong magsasawang tumulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Palagi po kami nagpapasalamat at ipagdasal po natin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Biyernes sa loob ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon, unang araw sa buwan ng September at unang Biyernes sa kasalukuyang buwan, ang Ebanghelyo po na ating pagninilayan ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ika-25 kabanata, mga talata 1 hanggang 13. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi, Don't procrastinate before it is too late. Meron po akong narinig na pari na nagsabi ng ganito, Never put off tomorrow what you can do today, for tomorrow may never come. O nga naman, huwag mong sabihin, bukas ko na lang gagawin ay mga bagay na pwede ko namang gawin ngayon sapagkat hindi ka sigurado kung darating pang bukas para sa iyo. This is exactly what the Lord is teaching us in the parable of the 10 virgins. 5 of which are wise, and the other 5 virgins are foolish. Ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga, ang 5 po ay matalino, at ang 5 ay mangmang. Ang tinuturo po dito ay ang aral tungkol sa pagiging handa sa pagdating ng Diyos. Dahil nga, ito po ay part ng tinatawag na eschatological discourse, kaya ang aral ay may kinalaman sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya dapat hindi tayo mahuling hindi handa. Sabi ko nga sa reflection kahapon, by failing to prepare, we are actually preparing to fail. Mga kapatid, ang Ebanghelyo po ngayon ay punong-puno ng mga imahe o images na naglalarawan sa mas malalim na katotohanan. Ang bridegroom, ang lalaking ikakasal ay walang iba kundi si Jesus. The wedding feast stands for the eternal wedding banquet in heaven, kumakatawan sa buhay na walang hanggan. And the wise virgins or wise bridesmaids stand for those who are prepared for the coming of Jesus. At yung mga mangmang, the foolish ones, represent those who are not prepared. Ito po yung tinatawag na attitude of procrastination. Sapagkat yung mga mangmang na bridesmaids, sila po ay andun nga sila, nagdala sila ng lampara, pero natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, naubusan sila ng langis.
Kaya nung pumasok na ang lalaking kakasal sa loob ng bulwagan, naiwan po yung mga mangmang sapagkat wala nang sindi ang kanilang ilawan, kailangan nilang bumili sa bilihan ng langis at yung mga matatalino na may dalang ilawan na umiilaw pa ang nakasama sa loob ng kasalan. Kaya ang mga mangmang naiwan sa labas. And we see in today's gospel reading how procrastination or delaying things for another time leads the foolish virgins into a sad and disastrous end. Sayang lang, hindi sila nakasama sa masayang selebrasyon ng kasalan sapagkat hindi sila naging handa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Hanggang kailan mo ipagpapabukas ang mga bagay na pwede mo namang gawin ngayon, di ba? Meron pong isang awitin na ang title po ay If Tomorrow Never Comes. At may part po na nagsasabing, If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she was my only love? I have lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. And now, I live with regret that my true feelings for them were not revealed. Yung bang pwede namang sabihin na mahal mo yung mga taong talagang mahal mo, pero hindi mo nasabi nung nabubuhay pa sila. Ngayon, ikaw ay nagsisisi. Bakit? Kasi nagpa-delay ka pa, nag-procrastinate ka. Pwede mo lang gawin ng isang mabuting bagay ngayon, bakit ipagpapabukas mo pa? Sapagkat hindi po natin hawak ang ating panahon. Ang pagdating ni Jesus ay isang katiyakan, subalit hindi natin alam kung kailan ito magaganap. The last statement in today's gospel reading is very clear. Sabi ni Jesus, maging gising kayo, maging handa kayo, stay awake for you know neither the day nor the hour. At yan po ang napakalinaw sa ating ebanghelyo. At sa ating ebanghelyo, tatlong bagay po ang tinuturo sa atin na dapat natin gawin upang masabing tayo ay tunay na handa. Una, magdala ng lampara. Bring your lamps. Always equip yourself with the things that you need. Para bang lalaban ka sa digmaan, haharap ka sa gera, wala ka naman dalang baril. Paano ka lalaban kung wala ka namang sandata? Always equip yourself with the things that you need. Knowing what you are called to do by discernment. Doing what you are called to do. That means translating the call into action. Bring your lamps. Pangalawa, bring extra oil with you all the time. Ito po ang naging problema sa mga foolish virgins. Nagdala sila ng ilawan, subalit sapat lang ang langis, walang extra. Na-delay sa pagdating ng laking kakasal. Naubos ang kanilang langis, walang dalang pampalit, kaya kailangan pang bumili, dumating ang laking kakasal. Ayon, naiwan sila sa labas. Do not be minimalistic. Hindi yung magsasabi ka na, okay na siguro ito, tama na, okay na yan. Go always for an extra mile. Kung ikay nagmamahal, magmahal ka ng magmahal, dagdagan mo hanggat maaari. Huwag kang makontentos para sabihin na, okay na ito, sapat na yan. Ang ganyan lang naman talaga kaya ko. Push yourself to the limit. In dealing with others, we need to bring extra oil of patience. We need to bring extra oil of forgiveness. We need to bring extra oil of understanding, compassion, mercy, courage, and many more. In other words, we need to bring extra oil of goodness sa lahat ng ating ginagawa. Pangatlo, keep your lamps burning. Baka hanggang simula lang tayo, sabi nga nila, ningas kogon. I-avoid nyo po yung ningas kogon mentality. Masiklab lang, pabongga, subalit wala namang bunga. Magaling lang sa simula, pero hindi naman nagpapatuloy. Avoid the firework display kind of attitude. Para mga firecrackers lang. Maganda lang tingnan, pero sandali lang, wala na. Always fill your hearts with the oil of God's love, and you will never run out of mercy, forgiveness, goodness, and kindness to share with everyone. Kaya mga minamahal kong kapatid, never procrastinate before it is too late.
Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos makapangyarihan, tulungan po kami palaging maging handa. Huwag nawa kami magsayang ng oras at panahon sapagkat hindi namin hawak ang aming buhay at ang panahon. Lagi nawa kaming maging masigasig na gawin ang mabuti at naayon sa iyong kalooban sa lahat ng pagkakataon. Amen. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Ngayon pong unang araw sa buwan ng September, unang Biyernes sa kasalukuyang buwan, at Biyernes sa loob ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Kung nakatulong po at nagustuhan, i-like po ninyo at i-share. Huwag po tayong magsasawang ibahagi ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Muli po, sana po, suportahan nyo kami at tulungan sa darating na post-birthday celebration concert ni Father Emil, September 23, alas 7 po ng gabi. Please buy tickets, available po sa opisina in 1,000 pesos and 2,000 pesos. Open din po ito sa sponsorship. Baka gusto nyo pong tumulong sa amin para sa renovation ng aming sacristy at para po sa fund needed by the Commission on Family and Life. Anumang tulong na inyong bibigay, lubos po kaming magpapasalamat. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.